pag-aampon mo. Opo, totoo po. Okay? May kasulatan pa ng pag-aampon. Dito ba nagkaroon ng palitan ng pera? Magkano ang binigay sa'yo? 40 po. 40,000 pesos. Nasaan na po yung pera, ma'am? Pinang-down ko po ng bahay para meron po kami matirahan. Nagawa ko lang po yun sa hirap ng buhay po. Dito sa transaksyon na ito, ano po ang masasabi ninyo? Actually po, mali po yung ginawa niya. Yes. Tutulungan po namin siya na makuha yung anak niya. Pero maaari lang, ma'am, na i-assess muna po yung nanay bago po natin ibigay yung bata. Ma'am, nasa inyo po yung bata? Wala po sa akin, nasa pangangalaga po ng kaibigan ko. Okay. Rest assured, attorney, hindi po kayo mahihirapang bawiin ang bata. Ma'am Marlene Villarante, no? Magandang hapon po. Bakit po umabot sa punto, no, na kinailangan po ninyong, let's say, ibigay si baby girl? Kasi po, nagkataon po, unang-una po, yun ang anak po ako, wala talaga po kami. Tapos, pinapalayas po kami doon sa tinitirahan po namin, pa namin po na bahay. Isip po ako ng isip, kung tutuusin po, ayoko talaga ipa-adapt yung anak ko. Kasi hindi ko alam kung saan po kami titira. Palalayasin po kami. Pang-5 po yung baby ko. So yung arrangement po ba dito, talagang sa'yo na tong bata, ito yung halaga? Hindi po, totoo po. Hindi ko naman po pinababayaran po yung anak ko. Sabi po sa akin nila, Ma'am Joy, yun po yung bigay nila sa akin is tulong po. Okay. Ano din po yung nagtulak sa inyo, no? Bakit out of the blue, parang gusto nyo nang maibalik sa inyo etong si baby girl? Opo, halos hindi ko kaya po na talaga ipa-adapt yung anak ko. Unang-una, nung binigyan ako ng tulong nun, gabi pa lang po, gusto ko na, tinatawagan ko po sila, hindi ko na po sila makontak. Ngayon gusto ko po, ibigay na ulit, hindi ko pa po nagagastos yung pera na parang hindi ko po kaya kasi. Sabi ko, tapos ang sa akin, next week po, pinuntahan ko po dun sa Marilao po kung saan po ko siya makikilala. Yes. Si ma'am, na gusto ko na po bawiin yung baby ko. At ano po yung sinabi sa inyo, ma'am? Hindi ko po kaya ibigay yung lahat-lahat na binigay nila sa akin na mula nung pagpa-check up sa OB ko, 157. Ngayon bumaba sila 108,000. Sabi ko, hindi ko alam kung saan ko po hahagilapin yung pera na yan. Ilang buwan po yung tiyan po ninyo nung makilala niyo po itong Joy? 6 months po. 6 months. Saan niyo po nakilala yung Joy? Sa Marilao ng City Hall po. Sa City Hall? So, taga City Hall po yung Joy? Nagtatrabaho po doon. Oh. Okay. Pero yung 40,000, ma'am, nasaan na po? Kasi nabanggit niyo po kay Atty. JV ngayon, hindi niyo pa nagastos. Pero kahapon kay Atty. Aina, nagastos niyo na po. Opo. Nasaan po yung 40,000? Nung ibabalik ko po sa kanila, hindi ko pa talaga nagastos. Ayaw po nila pumayag. Ngayon po, nasaan po yung 40,000? Wala na po, pinang-down po namin sa bahay para meron po kami matuluyan. Sa ngayon, ang gusto po talaga ninyo is syempre maibalik po sa inyo yung bata, tapos ibabalik po ninyo, no? So, I don't know, no? Baka you are proposing kung anong terms, no, installment, kung ano man po yung kakayanin po ninyo. Pero eto, mama, yung bata po ba ay registered, no? Meron po ba yung dokumento, no? 'Di ba pag pinapanganak naman, naka-record naman lahat 'yan. Meron na po ba siyang certificate of birth, live birth? Hindi ko pa po nakukuha. Hindi pa natin naayos. Opo. Okay? Kasi kadalasan nga, Shari, ganyan yung nangyayari diyan, no? And it is just sad. Kumbaga hindi na accurate yung mga information na ilalagay po doon. Kumbaga baka later on, hindi ka na nga lalabas na nanay po doon. Diba? Ganun usually yung nangyayari po dyan. And we recognize that these things still happen. Pero before I give later on, no, on kung saan naman po, no, yung viewpoint na sa legal, siyempre, ano din yung consequences po niyan? Meron po kasi, no? Ngayon po, ma'am, gaya po ng sinabi ni Miss Joy, dinala niya po dito yung bata. Okay, papasukin na natin. Pero naka-standby na rin, attorney, at nakikinig na po sa kabilang linya ang CSWD, no, ng San Jose del Monte, Bulacan, si Ma'am Rowena Gugulan. Ay, Ma'am Joy, magandang hapon po sa inyo. Si Clara po. Clara talaga ang niya, ipakilala niya. Si Ma'am Marlene, Clara. Clara. Okay. Pumunta po siya sa munisipyo June 10. Humingi ng CT scan. So, in-schedule ko po siya sa BMC for free CT scan. After few months, bumalik po siya, kinumusta ko po, nakapag-CT scan, hindi. So I was thinking na isa siya dun sa pumupunta sa munisipyo na
nangingi lang ng pera na hindi naman talaga nagpapa-CT scan. Ang pangalawang pakay niya po sa munisipyo ay buntis siya. Okay. At humingi po siya ng papa-ultrasound. Tapos, with different name. Na-discover ko po, nakilala ko kasi siya. Ang una niya, sabi ko, ang pangalan mo hindi Clara Annalyn ang pangalan mo, tama. Kasi madali po akong tumanda. Ito po ang trabaho ko. Humarap sa tao at dinidinig yung pangailangan po nila. Naawa po ako dun sa bata, pina-ultrasound ko po siya. Binigyan ko po siya ng pamasahe. Pagkatapos po nun, gusto niya daw ako makausap ng personal. Bakit? Sabi mo na ngayon. Yung pala sasabihin niya, ipapampon niya sa akin yung bata. Sabi ko, teka, hindi ako mag-ampon kasi isa anak ko, yun lang ang kaya kong buhayin. Ang sabi niya, ma'am, pakiusap po kasi hindi ko po kayang buhayin yung anak ko. 4 po yung anak ko, 5 to, iniwanan ako na asawa ko ng babae, mag-isa lang po ko, hindi ko po kayang ibuhayin yung 5 kong anak. So ang address niya po dito ay isa sa mga barangay po ng aming munisipalidad. Na pina-verify ko po kanina, hindi po siya doon nakatira. So, finally, sa San Jose del Monte po pala siya nakatira. Tapos ang sabi ko sa kanya, hindi ako ampon, pero isulat mo dito sa maliit na papel yung pangalan mo, number mo, para kung may mag-approach sa akin na gustong umampon, mag-alaga, naawa ko dun sa bata, alang kinabukasan, maaalala kita. Nagulat po ako after 2 weeks, yung friend ko po nasa ibang bansa, matandang dalaga, bigla po nag-PM sa akin. Sabi niya, alam ko hindi na ako makakapag-asawa, mag-aampon na lang ako. Baka po meron kang kakilala. Naalala ko siya. So kinontak ko siya. Ang naging usapan po nila, ang kaibigan ko ang magtutustos ng pagbubuntis niya. Ang dami niya pong hiningi sa kaibigan ko. Pamasahe, etc. Sabi ko, puntahan kita sa bahay mo. Ayaw niya magpapunta sa bahay. Napakadami niyang hiningi sa kaibigan ko. Finally, manganganak na siya December 23. So, Miss Joy, si Marlene, ibig sabihin, iba-ibang pangalan po? Yes. And yung address po na ibinigay sa munisipyo Hindi is siya hindi doon po rin. nakatira. Hindi siya Saan po taga Marilao. Siya po ay taga San Jose del Monte. Okay. So, ilang unang names pangalan po? niya Clara. Pangalawang pangalan niya Annalyn. And the last time she went to our office, doon narinig kong tumunog yung cellphone niya. O sabi ko, may cellphone ka. Asawa ko to. So may Facebook asawa mo. Ano pangalan na asawa mo? Hinanap ko po. Nakita ko po yung picture ng baby. Ang nakalagay po doon, Marlene. Pangalan mo ba Marlene? So umamin po siya. Marlene po talaga pala ang pangalan niya. So she uses different names para makapanloko ng tao. And so, ang original usapan namin, anong gagawin mo? Ito po lilinawin ko. Wala pong bentahan na nangyari. Ako po ay tumulong lang dito kay Clara. Dahil lumapit po siya sa akin, gusto niya ipampun sa akin yung bata dahil hindi niya kayang buhayin. Ngayon po, dahil ang sabi niya po, ang plano nila, umuwi ng probinsya, after na maibigay po yung bata, sige, yung kaibigan ko is willing to give you 20,000 pesos para makapagsimula kayo. Ito na po yung Margie. Yun po siya. Okay. Miss Margie, magandang hapon po. Hello po, magandang hapon po Yes. sa inyo pong lahat dyan. Opo, Miss Margie, Hello po, si sir. Attorney JV po ito, no? Magandang hapon Hello sa po, inyo. Attorney. Yes. Ma'am, una po sa lahat, no? Asan po ngayon yung bata? Nandyan na po, sir. Dala po ni Ma'am T. Pinadala ko na po. Okay, no? And the entire time po, no, na let's say nasa kustodiya po ninyo or Opo. ni na Ma'am Joy yung bata, ano po yung naging kondisyon nitong bata? Sa totoo lang po, nung dumating po sa amin yung baby, sobra po talaga siyang payat. Dry Sobrang po talaga payat? as in. Oh. Payat po. Sobra pong payat as in. Okay, So, no? ako po, ang nagsabi po sa tita ko, nabilhan po siya ng non-fro na gatas. Kasi ang alam ko po, maganda po yung milk na yon. Kasi meron po siyang HMO na may kasama pong gatas ng ina. So, yun po yung na-decide po na ibili po sa baby para po maging healthy siya. Okay. Kahit po mahal, sabi ko, sige lang, kakayanin ko kasi may trabaho naman po ako. Okay. And kayo po ay let's say nagmalasakit, no, dito sa bata. Kayo Opo. naman, Nagmamagandang Ma'am loob Margie, ako. wala naman po kayong hinihinging kapalit doon sa pagtulong ninyo sa may bata na to? Wala po, wala. Nung nagkataon na nga po na nagbabawian na po, ang sabi ko lang po sa kanya, sige, ibibigay ko yung bata kasi alam ko namang hindi yan akin. Pero sana maging patas ka, yung ginastos ko sa anak mo, ibalik mo kasi pinaghirapan ko yan dito. Dugo at pawis ko yung pagtatrabaho dito sa ibang bansa, hindi ko siya pinulot. Sabi ko nga po kayo ang nagpakasarap, nagmagandang tulong lang ako, mapapasama pa ako nito. Yun po ang sabi ko sa kanya. And another Wala thing, akong problema.
na ibabalik. Another thing lang Ma'am Margie, kasi kanina nababanggit, no, 40,000 na amount, no? Opo. Meron po bang other amount, no, other than this 40,000? Baka naman meron pang hindi na babanggit, no? Kasi Attorney, ganito po yan. Nung nanganak po siya ng 23, sabi po niya hindi niya na po itutuloy yung ibibigay yung bata. So sabi namin, sige, kung hindi mo itutuloy, ikaw na yung magbabayad ng bill ng hospital. Tapos yung mga nabayaran namin, wala na kaming magagawa. Tulong na lang yan. Kasi nga po, hindi naman na natutuloy. January 7 po, nag-text siya. Ang sabi po niya, decidido na daw po siyang ipa-adopt. So aatras na po sana kami kasi nga po parang nagkakalokohan na. Dahil ang sabi po niya, nagbayad daw po siya ng 45,000 sa hospital. At ang sabi po niya, dapat daw po bayaran namin yun para daw po maibigay sa amin yung bata. Kasi nga po, ang usapan natin, kami nga po yung magbabayad ng lahat. Okay. So sabi ko po sa kanya, sige, babayaran namin yan, basta may resibo. Ang sabi po niya, meron. Pero nung nag-usap po kami ni Ma'am Joy, ang sabi ni Ma'am Joy, parang duta ako sa 45,000 kasi ang alam ko, pag pinasok siya sa malasakit, zero billing, lalo na pag alam nilang walang kakayahan yung magulang na magbayad. So para po ma-clear, magandang loob po si Ma'am Joy, napuntahan po yung hospital para po i-check po kung totoo po ba siyang nagbayad ng 45,000. Kasi po ako dito sa Hong Kong, chat na po ako kung kanino para po makahiram ako. Kasi nga, 45,000 plus magbibigay pa po ako ng 30,000 amount. So, 70 ang kailangan ko pong ilabas. At that time po, syempre, hindi ko pa po sahod. Okay. And yung iba pong naipon ko, wala na po. Alright. Sige Miss Margie, kasi ito, mabuti at naririnig ko, no, the side ng galing sa po sa inyo, kina Ma'am Joy at kina Miss Marlene. Kasi I'm trying to understand, no, kung saan nanggagaling itong mga parties na ito, no. Ma'am Marlene, sure ka bang yun na Marlene talaga pangalan mo, ha? Marlene, no? Ma'am, maging honest ka sa akin, ha. Ito po ba first time na ginawa ninyo? Opo, first time lang po. First time. Wala nang ibang batang involved po dito. Wala po. Nabanggit po kasi sa akin kanina ni Ma'am Joy, no, na you've been using ibang mga pangalan, ibang mga addresses, no? And usually yung mga nahawakan kong mga ganyang kaso, usually nagagawa nila yun kasi ilang beses na nilang nagawa yun. Kaya ako, I'm concerned. Baka, una sa lahat, baka hindi lang din pala itong batang ito yung involved dito. Hindi po. Kahit pabisitahin niyo po yung DSWD sa bahay po namin. Andun po yung mga anak ko, lahat sa akin po. Ngayon lang talaga ako sa kahirapan ng buhay. Ang party list na masasandalan. AXIS! Number 68 sa balota. Oo, namin ko na makasalanan ko lahat. Nagpapasalamat nga ako kay Ma'am Tin. Tinulungan nila ako kasi hindi ko kaya talaga ipa-adapt yung anak ko. Okay. Gustuhin ko man tulungan kayo pero araw-araw halos di ako makakain. Hindi rin makatulog. Kung ako walang hiya na ina, pinabayaan ko na sana yung anak ko. Hindi ko nahabulin sa inyo. Unang-una kayo nakakatulong sa akin. Hindi ko naman po kayo pinasama. Okay. Kasi, Ma'am Marlene, ha? Hindi ko talaga po. Yung nabanggit kanina ni Ma'am Joy, no? Totoo po ba yung mga yon na lumapit kayo una sa tanggapan nila na nangangailangan ng ultrasound ba yon, tapos CT scan. Totoo, attorney. Totoo naman. Opo, totoo yun. Totoo po. Kasi ma'am, nakakaya po sabihin. Kaysa po namamalimos talaga po ako, lumalapit po ako. Okay, ma'am, kasi para lang meron kami may isaing mga anak meron makain. Nahihingi na lang ako ng bigas kay Ma'am Tin. Binibigyan nga ako. Yung asawa po ba ninyo, yung mister ninyo, alam din itong mga nangyaring ito? Oo. Ano pong... Sa una po, kinausap ni Ma'am Tin yung asawa ko. Yung nanganak po ko, ayaw na talaga ng asawa ko po. Ako lang po kasi na-stress na po ako. Nagtataka po ako bakit nung pinatawag ko po yung asawa niya, dumating. Nasermonan ko pa ngayon kasi iniwanan sila daw ng babae. Sinigurado ko, sure ba kayo ipapaampon mo? Pero nung nanganak po siya, hindi na no-show no yung asawa niya. Gustong gusto ko makausap. Kasi ang nakikita ko dito, Shari, eto, no, yung nakausap ni na Ma'am Marlene, si na Miss Joy, especially din kanina sa ating OFW sa Hong Kong, si Margie, naantig sila kasi kita naman natin yung sitwasyon ni Ma'am Marlene, no?
So kumbaga ang gusto na lang talaga is tumulong. At ang nangyari dito, ang laking problema. In fact, no, this is more complicated than it looks kasi there are a lot of legal implications dito, no? Kaya speaking about the legalities, ma'am, kami dito, no, sa especially kay Senator Raffy, as much as possible, and this has been the policy of the state, it is always for the best interest of the child. Okay? If sa amin dito, no, kayo for example, gusto nyong may balik po sa inyo yung bata kasi kayo naman talaga yung nanay. Yes, you have the right, no, as the mother. Pero given na nandito na po kayo sa amin, minarapat din na namin na dahil yung bata, sa totoosin, yung bata was a victim herself. Imagine po ninyo, wala pang ilang buwan yung bata, pinalipat-lipat na, and we are talking about certain amounts. Kung gusto po ninyong may balik yung bata, ako and the entire team, we are not in the position right now to assess kung kayo po ba would serve the best interest of the child. Okay? Naiintindihan po natin, no? At ang dami na pong mga batas ang naipasa patungkol sa tinatawag natin na adoption. Adoption is a legal process. Legal po. May legalidad po ang ating na proseso sa pag-a-adopt. Bakit? Kasi may mga karapatan, may mga obligasyon, okay, na nangyayari, nag-give birth. Kumbaga, yung process to this certain rights and obligations, no? Hindi na siya pwede, ako bilang nanay for example, sa'yo na lang. Hindi pwedeng ganon. Bakit? Kasi nire-recognize po ng ating estado na may mga, let's say, gawain, modus na nangyayari ngayon. Minsan nga pinagkakakitaan at ang ending binibigay yung bata sa hindi naman kayang maging magulang. Anong ending? Di kawawa yung bata. Iiwan lang din sa kalsada. Iiwan kung saan-saan. By that time, hindi na natin matrace kanino nang galing, sino ba ang magulang nito. We have now the administrative adoption, kung saan pinapabilis po natin kasi dati ang problema napakahaba rin kasi. Pero to address that problem, we have this administrative adoption. We have created agencies to assess na kung sino mang mag-a-adopt, okay, is really qualified. He is able and is willing to perform the duties of a parent. Ini-ensure po ng estado na kung sino mang mag-a-adopt ay karapat-dapat. Ma'am, yung bata po ay nandirito. But no, we have already coordinated din with the Social Welfare Office. Kasi ma'am, no, labag din naman sa kalooban namin, and I don't think we will be serving the purposes and the objectives of our law kung basta-basta na lang din po natin ibigay. Narinig naman na natin, no, yung naging karanasan ng bata. Ma'am, hindi po namin sinasabi na at this point hindi dapat mapapunta sa yung bata. The CSWD will conduct their own assessment. Sila po ang magsasabi niyan. Yes. Sa ngayon lang, madam, si Sir Raffy, kung nandito man po si Sir Raffy, hindi po ibibigay sa inyo yung bata. Dahil yun nga po, meron po kayong history, no, na minsan nyo na pong binenta yung bata. So, ngayon po ay kakailanganin na po natin ang tulong ng CSWD. Sila po ang mag-a-assess kung kayo po ay fit na, psychologically, mentally fit na po na mag-alaga ng bata. Hindi po kami. Okay, ma'am? Pero sa amin, madam, hindi rin po namin basta ibibigay po yung bata sa inyo. Magandang hapon po, Ma'am Rowena Gugulan. Magandang hapon po. Ayan, ma'am, si Attorney JV po ito, no? In mind, right now, there is, trafficking, actually, no? Yes po. Oo. Ano po ba yung proseso, Ma'am Rowena? Sa proseso po, patungkol po dun sa bata na na-submit for allegedly adoption pero hindi po tamang proseso, ito-turn over po sa aming opisina ang bata. Tama po kayo, hindi po karaka-raka ay ibabalik natin sa magulang. Since may history po ng pagbebenta or alleged may in exchange of money po. So, ang opisina po namin ay magkakandak na investigation together with the facility po na paglalagyan namin sa bata. If fit na po ba siya or kailangan pa po niya ng maayos yung sarili niya bago po ma-determine po muna ng opisina namin if ready na siya or not. Okay. So, para ibalik sa kanya. Tama po ba, no, Ma'am Rowena? In the meantime, ang tanggapan Yes po po muna ninyo, no, ang magkakaroon ng kustudiya dito sa bata. Yes po. Yes po. Ma'am Marlene, nandyan po yung reporter natin. Nandyan din po yung baby po ninyo sa likod. So, sasamahan po namin kayo patungo po sa CSWD para doon po, no, mailagay po natin yung concern po natin and ma-assess na po kayo. Masimulan po yung assessment. Pero ngayon, ma'am, hindi po namin ibibigay ang bata. Pasensya na po kayo, ma'am. Ito po ay para na lang din po sa kaligtasan ng bata. Ma'am Margie, meron po kayong mensahe kay Ma'am Marlene, ma'am? Baka naman po pwede pong isoli na lang po niya yung
nagastos ko po para po sa kanya. At yung 40,000 din po na ibinigay ko. Kasi kung tutuusin po at hindi siya nag-interest sa pera, hindi po niya sana ginastos yun. Okay. Kasi po pinaghirapan ko po dito yung dugo at pawis ko po. Sige Maging po. patas lang po sana tayo. Alam ko po si Senator Rafi Tulfo, mahal po niyang OFW. Hindi ko alam po kung sobra-sobra yung ko po sa inyo. Gustuin ko man po tulungan kayo kasi po hindi ko talaga po kaya. Ilang beses ko na po hindi ko talaga kaya po, ma'am po. Savings ko yun, maawa ka din sa akin. Kasi ilang buwan ko din pinaghirapan yun dito. Marlene o Clara o kahit ano ba bang pangalan mo dyan, wala na tayong pag-uusapan. Ibalik mo lang. Yung gamit ng baby, hindi ko na yung papabayaran. Ibibigay ko yung kung kanino, ang mga gatas. Ang dami ko pong pinabox na gatas. Ano po ang masasabi niyo po doon? Kasi kailangan niyo daw po ibalik yun. Kaya niyo po ba Pero hindi nahulog-hulugan, ma'am? Opo. Yung nga po yung papakausap ko sana po para maibalik lang namin yung pera pati yung lahat ng inano nyo po sa akin. At pasensya na talaga po. Hindi nyo man ako ngayon mapatawad. Humingi ako sa Diyos talaga ng katulad kay Ma'am Joy. Sobra-sobra ang tulong sa akin. Iya talaga po ako sa sarili ko. Pero Miss Joy and Miss Margie, ito lang din po, no? Sana po naidaan po natin sa tamang proseso para hindi na po sana humantong po sa ganito. Opo. Again, let's do it the legal, let's do it the right way. Okay? Sige po. Ma'am, andun po yung reporter namin, ma'am, sa likod, ha? Sana po, itigil na din po natin to, okay? Ma'am, papa-assess po namin kayo, ma'am, ha? Opo, pero hindi po namin maibibigay ang bata. Sa ngayon, ma'am. Kahit mahawakan. Bibigyan po namin kayo ng chance na mahawakan po. Pero ma'am, ito po ay kukunin po muna ng DSWD po. Okay? Ma'am Rowena. Hello po. Opo, ma'am, pupunta po dyan yung reporter namin, si Mary, para po maasistihan po sila Ma'am Marlene at tagayin din po yung bata. Opo, ngayon na po ma'am, papunta na po sila. Salamat po Ma'am Rowena. Okay. Opo. Sige ma'am, kausapin po namin kayo doon, ha? Kausapin po kayo ni Mary. Thank you po ma'am. Salamat po.